So, ayan guys, welcome back sa ating channel. At sa video na to, magpapalit tayo ng fuel filter naman. Like what I said dun sa last part ng video natin is magpapalit tayo ng fuel filter kasi explain ko na uli para dun sa mga bago na hindi nakapanood ng first video. Yung fuel filter kasi nitong Hilux, hindi ko alam kung napalitan na ng dating may-ari. So wala tayong record. Ang nakikita ko kasing record lang niya dito, yung first 3 years ng kanyang sa kasa. So wala daw nakalagay na nagpalit sila ng oil filter. Tapos ang last na odo doon nung third PMS nila is 14,000, mag 15,000 siguro na odo na yon. So naka 29,500 tas na to. So hindi ko alam kung napalitan nung dating may-ari. So as long as na bago yung bagong bili yung sasakyan nyo, lalo na second hand, kailangan sa inyo naman mag-i-start uli yung maintenance niya. Kumbaga magre-reset kayo. Although sinabi nilang bagong change oil or bagong palit yung ganito yung part na to, is wala kayong kasiguraduhan. So sa inyong part, sa bilang second owner, kailangan i-reset nyo yung PMS ng inyong sasakyan. So dun sa last video natin, natapos natin yung pag-change oil. Ngayon naman magpapalit tayo ng fuel filter. So kagandahan nito guys, magsisimula na sa inyo yung count kung kailan kayo magpapalit uli ng oil, ng fuel filter. So, itong nabili natin guys ay genuine parts ng Toyota. Binili natin sa Toyota Calamba. Ang presyo yata niya is, sabi sa akin nung sales lady doon, is 2.6, pero nung binayaran ko na siya, naging 2.3 lang. So, ilalagay ko na lang dyan sa screen kung ano yung exact amount nung pagkabili ko nitong oil filter. Ayan. Original yan guys. Tapos, ito naman yung fuel filter niya. Ayan. So, gagawin natin dito guys, ang step natin. Ayan, itong 4 na hose na to. 1, 2, 3, 4. Tatanggalin mo yan. Tapos, itong cord. Tapos, itong connector dito ng wire. So, sa part na to, hindi na ako magtatanggal ng negative terminals ng battery kasi ayokong mag-reset ng clock niya dun sa loob. So, ang gagawin natin, hindi na natin tatanggalin tong negative. Direct na natin tatanggal yung oil filter. So, papakita ko sa inyo guys kung paano. So, ito guys, mag-start na tayo. So, kung kaya naman ng grip nyo na tanggalin to, yan. Kung kaya nyo naman ng kamay nyo, pwede naman. Pero kung wala naman at hindi nyo kaya, pwede kayo gumamit ng itong plies. Yan. Tapos ito. Tatanggalin nyo lang yan guys, yung 4 na hose na yan. Hugutin nyo lang. Ayan. Tapos tatapon kasi yung mga diesel na nandito sa hose dito sa makina. So kung ayaw nyo ma-spill dun sa ilalim, pwede kayong maglagay ng mga basahan. Ayan. So pwede kayong maglagay ng basahan para hindi matapon yung diesel dun sa baba. So ito na guys, tatanggalin na natin. Pag matigas yung hose nya bago tumikit na kasi yun dito, ang gawin nyo, ipitin nyo lang ng kaunti. Yung kaunting din lang, tapos ikutin nyo ng ganon, tapos yung kabila ganon din, tapos mahihila nyo na yan. So ingat lang kayo guys kasi plastic ito, so kung mapupersa yan, may possibility na maano siya, maputol or mabasag. So konting ingat lang, huwag nyo pupersahin. Kung matigas, yun nga yung sinabi ko sa inyo, ipitin nyo lang ng konti para bumitaw yung pagkakadikit dito ng goma. Ayan, yung 4 na yan, yung 4 na hose na yan. Natanggal na natin siya. So, tatanggalin na natin itong basahan. So, yan diesel yan guys So, yan diesel. Tapos, tatanggalin natin itong itong cord na to. So, sa part na to guys, kailangan na natin siyang tanggalin bago natin matanggal yung connector doon. So, just hilahin lang natin sa pataas. So, iwasan nyo lang na pumwersa na naandito yung kamay nyo. So, ang way ko is hawakan ko dito sa ilalim, tapos naandito yung mga ko. Iwasan nyo mahawakan itong mga pinagtanggalan natin ng hose kanina, okay? So, hilahin nyo lang pataas. Okay, ganyan.
So natanggal na siya. Tapos saka natin to tatanggalin. Kailangan lang natin hugutin to. So ito lang, pipisilin nyo lang to tapos hilahin nyo pa palabas. Yan. So yan. Nahila na natin siya. Tapos tanggal na yan guys. So ito na yon. So ito guys, tatanggalin natin to kasi pag ito inikot natin tapos hinila natin yan. So itong wire na to kailangan natin tanggalin. Yan, tanggalin na natin siya. So tatanggalin na natin siya guys. Tapos siya nga pala guys, pag tatanggal kayo nito, itong arrow na to, nakikita nyo ba yung arrow na yan? Ito. Yan, yung nakikita nyo arrow na yan. Tapos yung arrow na to, dapat pag naibalik nyo yan, magkatapat pa rin yan. Okay? So yun yung mangyayari. Tandaan nga, kasi wala naman ibang arrow yan sa kabila. Itong arrow na to, tsaka ito, dapat magkatapat pa rin pag binalik nyo. Okay? Kayang-kaya yan ng kamay guys. Okay. Ayan. Ayan. So, ganyan lang yan guys. Pag tatanggalin nyo siya, ganyan lang yan. Tapos, gamit kayo ng flat screw. So, dahan-dahan nyo lang sungkitin. Kasi may ano yan may clamp. Yan o. May clamp yan. Ito yung guide. Dapat may tatama pa rin yan dyan. Tapos, yan. Matigas kasi ito guys pag hihilahin mo ng manual. Kaya kailangan mo ng screw. Yan. Sikwatin mo lang siya. Okay. So malalaman natin ngayon kung ito ay napalitan na nung dating may-ari sa loob ng 30,000. Medyo meron yang meron yang kasing oil seal na tapos yan, nakaangat na siya. Tingnan natin kung kakayanin ng hilahin. Hindi pa rin. Dahil lang. Ayan. Na narinig nyo. Umano na yung hangin. Pumasok na sa loob. May o-ring kasi ito guys. Kailangan nyo. Yung o-ring na yun, kailangan siyang umangat. Yan. Okay. So, may matatapon na diesel dito. Yan. So, yan guys. May diesel pa siya. So, yan guys. Tinapon na natin yung dumi. O yung extra diesel. Ayan guys, meron siyang mga may dumi siya. Ewan ko kung makikita ninyo. Ayan parang mga particles na parang mga silver. Ayan ewan ko kung nakikita ninyo dyan sa camera. Pero meron siyang mga maliliit na particles na kulay silver. Ayan So yun, pupunasan natin to mamaya. Punasan natin ng basahan. So yun yung mga sinasala ng filter natin ng fuel. Yung mga debris na yan na hindi man yan galing sa loob ng makina, is minsan nanggagaling yan dun sa mga gasoline station na pinapakargahan natin. Kaya minsan mas maganda, mas maging maselan tayo sa pagpili ng mga pinapakargahan natin na mga gasoline station. Finish na siya. Tapos tanggalin na natin tong filter. So may oil seal yan dyan sa loob guys. So yan. May diesel siya. So ayan guys, yung oil seal kasi niya ito, mas suggested ko na hindi na to gamitin. Dahil yung original naman is meron siyang kasama. So ito yung oil filter niya. So madumi na rin. So mukhang hindi naman nagpalit ng oil filter yung dating may-ari. So kasi pag hindi ito nalinis guys, yung mga particles na yon na nakita natin kanina, possible yung pumunta sa fuel injector. So yun yung parang magbabara doon sa Ayan meron siya. So
wala siya. Linis na siya guys. Tapos, so ito yung original guys na galing sa kasa. Yan. Kikita ninyo, may kasama siyang O-ring. Tapos, ito. Ayan. So, ito yung comparison ng ng original. Ayan na gamit na tapos brand new. Ayan makikita yung original. Meron talaga siyang plastic dito. Alam ko yung local, yung D-legit na hindi ganito yung textures. Wala siyang guhit dito. Tapos yung ganito, iba. So, pareha sila. May nakalagay code name. Ito wala. So stock pa to. Ito pa yung oil filter niya dati pa. Nung bagong bili siya. Ito natin ilagay para safe. So ito yung bago na O-ring. So yung O-ring na guys na bago, ito yung luma Medyo pag nabababad kasi sa fuel yung ating mga O-ring, lumalaki siya compare dito sa bago. Yan. Mas maliit siya ng konti. Yan. So since meron naman tayong bago, yun yung gagamitin natin. So yan guys, ilagay na natin tong O-ring. Tapos itong fuel, yan, itong bago. Since may diesel tayo, dapat lagyan natin ng diesel to para hindi siya so ito naman, wala naman tong orientation, basta isalpak nyo lang siya, maayos yung isasalpak dito. So yan guys, lagyan na natin. Tapos ilalagay na natin. Natandaan nyo kanina yung sinabi ko na na arrow. Yan yung arrow. Asan yung arrow? Ayan, yan to. Natatandaan nyo to, yung sinabi ko na to. Yan. Kailangan, itong arrow ng itong lower part, dapat pantay sila. So yun guys, kung mapapansin nyo naman, yung arrow dito, tsaka yung arrow dito, tama na. Tapos ito naman, yun, sasakto siya dito. So dapat bago nyo to i-lock itong thread, itong nut niya, dapat lapat na yung sinisikwat natin kanina. Okay. Yan. Yan. Diinan nyo lang ng ganun guys. Yan, malapit na. Malapit na siya lumapat. Ito. So, itong side na to, lapat na siya. So, guys, pag diniinan ninyo, itong part na to, huwag nyong ilalapat dito. Ito lang yung side lang. Ayan. Okay. So, ayan guys, lapat na siya. Pwede na natin siyang higpitan. So, sige na natin. Tapos, di ba ito kanina, itong part na open, na andito siya sa align nito, dapat ma-align mo din yan doon. Ayan. So, ayan guys, yung arrow niya, tapos yung arrow sa taas, magkatapat, tapos itong, nakatapat din siya. So, okay na yan guys. Nasa na natin. Wala natin ang diesel. Since natanggal na natin, kailangan punasan na natin. Tanggalan natin ang dumi. So yun guys, ikakabit na natin uli. Kasi natapos na tayo magkabit ng bagong fuel filter. Okay na siya, naikabit na natin. Tapos ito, huwag nyo kalimutan tong i-plug uli. Yan. Tapos ito, i-plug nyo muna bago nyo i-plug to. Or kaya pwede nyo namang i-plug nyo na agad to. Madali naman ipasok yan. Tapos balik nyo lang, balik. Ayan. Pasok lang yan pababa guys. Ayan. Okay.
Tapos ibabalik na natin yung mga connection ng hose tsaka itong power connector niya. Okay. So yan, nabalik na natin. Tapos balik natin to. Okay, yan. Yan siya. Tapos linisin na natin ng konti yung mga natira pang mga alikabok. Tapos guys, ibabalik na natin yung kanyang mga hose. Yan. Okay, tapos ito. Tapos itong isa. Yan. So itong isang guys, itong isa, itong nasa ilalim. Bali, ihuhuli natin yan kasi kailangan natin itong i-pump, tapos tatakpan natin to. So yun. So ilagay lang natin itong mga lock nya. Balik lang natin sa dati. Yan. Tapos ito. Yan. Balik lang natin sa dati. Tapos ito. Okay. So yan guys, naibalik na natin yung tatlong hose. Tapos ito naman. Hindi muna natin 'to ikakabit. Tap natin. Yan. Takpan nyo yung yung butas. Tapos pag matigas na, release. Tapos pump uli. Pump uli. Yan, ipapump nyo guys. Pump. Hanggang pag matigas na yung pump nya, release nyo yung hangin. Yan. Hanggang puro diesel na lang yung lumabas. Okay. Yun. Bumulwak na yung yung diesel. Marami tayo na. So, isa pa. Okay. So, yan guys, okay na siya. Ayan. Tapos nasa na natin siya ng basahan. Okay lang naman yan guys na matapunan ng diesel yung makina. So okay lang yan guys kung may sumirit na diesel sa makina. Wala naman yung problema. Matutuyo naman yan. Tapos isabay nyo na lang sa pagpunas ng makina ninyo. Kasi yun guys, ganoon lang kadali yung pag-change ng fuel filter sa Hilux, sa Fortuner, tsaka sa Veloz. Alam ko Veloz same lang din eh. So after nito guys, yun, punas ka na. Tapos kung paanarin mo lang yung sasakyan. Tapos checking lang tayo ng fittings kung nalock pa talaga. Tapos yung mga connector dapat na ibalik natin lalo na sa ilalim. Okay. So good na tayo. All goods na. So guys, kung nakarating ka sa part ng video na to, huwag kalimutan mag-subscribe at i-ring mo na din yung bell. Maraming salamat!